Yo, nandito tayo ngayon sa Bay Corner, sa Irino. Huy! Putang inang intro. Mag-i-intro tayo. Oo nga. Intro mo. Hindi, Tapos, ganyan yung intro kada natin. kwento podcast. Intro muna, last ko kada kwento. Bay Corner. Nakalimutan ko na. Kayo na nga. Ngayon, magandang araw sa inyo lahat. Kami ang Last Row Media at nanonood kayo ng bagong episode ng Kada Kwento Podcast. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Maricar. Chris Delano. Nandito kami ngayon sa... Saan ba to? Bake Bake Corner. Dito yan sa Quirino Avenue, dito sa Novaliches. Isang napakagandang coffee shop. Napakasarap ng mga drinks at mga pastries nila dito. Mamaya hahatiran kami. Pero natikman na namin prior. So... Tsaka naging customer na tayo dito before eh. So, sinabi ko, di ba? Natikman na natin prior, di ba? natikman na natin. Kaya- Ito siya. Ito Ito siya. siya. Ang bango ng cookies. Ito siya. 3, 2, 1. Bang! Ayun no. Ayan. Ayan ang Bake Corner. Sobrang sarap talaga. Sobrang chill nung spot. Ang cozy, malamig, tsaka mabango. Talagang yes, idol lahat ng kababaihan eh. Pag dinala mo dito eh. Yan. Bagay ka dito, Gabi. Bagay na bagay Oh, ba? performative. Ano ba yung order mo? Nag-matcha ka, no? Hindi. Spanish latte lagi kong parang yung sa lahat. Pero, kumbaga, ito yung mga lugar na tipong magdadala ka ng mga date mo dito. No? Dito, maganda oh. Sasagutin na dito. Bagay na bagay. Ayun, actually, naririnig na yata din sa mic na sila ginagawa na yung order natin. Sorry, pwede ba natin pa yung music? Kasi baka... Ay, oo, makaka-copyright. pero mahina lang naman pa, sabi mo na lang. Oo, ano mo na, Oo, stop. dito. Hello. Baka makaka-copyright Sabi tayo. mo, Mau? Torny, pasuyo naman kamo ng sounds kasi baka makapiright. Oo. Yung sounds. Ayun. Thank you. Oo, makaka-copyright tayo. Going back. Speaking of cookies, ikaw nagbe-bake ka, di ba? Oo, minsan. Trinay ko nung isa araw. Oo. Syempre, tangina, tayo eh. Nagpapanggap na diet. So, hindi ko din nilagyan ng asukal. Tangina, walang lasa. Cookies ba? Cookies binake Hindi lang mo? walang lasa. Ano ang gamit mo dito? Oatmeal. Oh, Yun ang easiest eh. Ginagawa ko yun eh. oatmeal. Tapos, flour, Oo. dog. So, yung mga basic. Pero wala lang siyang sugar. Pero nilagyan ko ng vanilla extract. Hindi naman pamatamis yun eh. Oo Yun nga. nga eh. Flavor yun. Tol, hindi siya... Actually, hindi nga, Hindi siya scent walang yun eh. lasa eh. Parang di edible. Medyo may pait ako na may weirdong lasa Nasobrahan eh. ka sa dami ng Baka ng natusta mo ng sobra sa oven. Kaya mapait. Hindi. Hindi Vanilla yun. naman. Medyo nga chewy eh. Vanilla yun. Nasobrahan ka. Tsaka since wala siyang sugar, na-overpower nung vanilla yung buong dish. Oh. Tsaka masarap. Weirdo pala pag Pero walang meron asukal. kang meron kang mga measurement. Tangin na wala na. Ano lang, halo-halo. Ano yan, ChatGPT, Tapos, oh. ang bango-bango. Hindi, TikTok lang. Ang bango-bango pag ginagawa mo, no? Parang gusto ko na kainin kahit hilaw eh. Pero Sa vanilla ano kasi. yan eh. Sasarap pa yan pag yung alam mo yung butter. Tapos nilagay mo Yun, doon yung butter. Tapos hanggang sa maging green na yung butter. Tapos i-rep mo muna Oo, siya. ganun. Tapos Hindi niya naiintindihan yun, Halo-halo. tol. Wag kang... alam niya yan. Alam ko yun, nanood ako ng mga 100 videos. Alam niya yan. Pero hindi nga siya naggaganon. Kaya hindi niya maiintindihan yan. Weh. Oh. Umuo lang siya. Oh. Naiintindihan ko yun. Ano sabi namin? Yung butter. Oh. Anong nilalagay sa butter? Yung ano, Para maging green Ano? yung butter. green? Oh, di ba? Anyways, Hindi sabi nagiging ko green sa'yo. ba yung butter? Naging Hayaan mo na, Gab. Ano ba Anyway. yun? Hindi kayo makakatulog Hayaan mo na, mamaya. Napuyat ka na naman. Talking about baking, dati nag-trip ako niyan. Gumawa ako ng red velvet tsaka ng banana bread. Pero gumawa muna ako ng muffin. Bumila ako ng maliliit na cups, yung aluminum. Dapat pala yon hindi mo isasakto dun sa lid. Puking inang yan, pinuno ko, tapos binake ko. Puking yan, pagbalik ko, sobrang Laki na. apaw. Pag ganun na siya, gumaganon na. Oh. Dapat pala, Konti lang, kasi lang. umaalsa siya eh. Aalsa pa. Oh. Ganun pala yon. Tanga ako eh. Nag-bake ako yung yung galing tayo ng Macau, yung ang tawag doon yung dilaw, yung Tart. Egg tart? Egg tart. Ito natikman mo Nakuha yun, mo di ba? ba? Nakuha mo? Oh, masarap. Oh, yung masarap. egg tart. Ito, di ba binigyan kita ng birthday Hindi ni nga ako Chloe? nakatikim. Si Chloe ang binigyan mo, hindi ako. Pero most likely, nagustuhan ni Chloe. Kasi yan. dalawa yun eh. Parang yung hindi naman. hindi, dalawa yung parang crust niya. Hindi. Ito Yung isa yan eh. parang Kaya kasan. mong gayahin yung loob, pero yung labas kasi, yung flaky, Ah, yung flaky crust. yun ang mahirap eh. Hindi ko nakuha yung crust eh. Kasi ano siya, sobrang
maninipis na maraming layers na Oo. ganun. Yung sa akin, hindi ganun. parang ano yun, Napoleones. Napoleones. Oo. May mic, oh. Oo, ito. Yung sa mga bakery, iba eh. Parang biscuit yung base niya eh. Hindi yung parang... Matigas. Custard naman yun eh. Parang ganun. Custard yung tawag nila sa mga bakery eh. Custard ba? Pero actually, Di- meron tayo nun dito, yung Lord's Toe. Sa Ongpin, tsaka sa Timog. Meron tayo nun sa may... Timog lang, sa may McDonald's doon. Sa Rob likod nun. Meron, di ba? Rob Ewan ko. Pero ang point kasi doon, mapagkukumpara mo kung natikman mo yung original na bagong bake doon sa mismong original store. Which is, happens to be na doon tayo nag-stay dati. Lord's Toe din ba Oo, yun sa Macau? Oo. Sila yung original. So, mapagkukumpara mo, doon, puta, iba't ibang klase ng tinapay yung kasama nila eh. Pero yung dito, puta, mga nato, shingaling, puto seko. Alam mo yung mga... Galing yung parang braids. Parang yung mga twisted na, yun, parang pasta shit na... matigas oo. yun eh. Tapos, hindi, iba yun. Tinapay, pilipit yung sinasabi mo eh. Naka-braids. Oo. Hindi. Shingaling, para siyang... Basta yun. Anyway, doon... Hoy! Ayan na! Aba? Wow. Ayan na. Aba. Siyempre. Legit. Ito, legit to. Bake corner. Pasok lang. Pasok lang. Yung mga kapalpakan Grabe naman mo talaga na yung mga bake. drinks dito, guys. Iba. Wow. Iba. Grabe yung creamy na yan. Malamang yun yung kay Tiny. Iba. Kanino yung Sea green? salt. Sa akin yung matcha. Matcha, syempre. Performative day ako eh. Ayun nga. Uy. Biscoff. Damn. Damn, maraming salamat. Salamat. So, ibig mo sabihin, bro, pwede kaming umorder dito ng bawa isang buong cake, papa-custom or what? Most likely yung talaga yung pinaka-in-offer namin is mga customized cakes. Oh. And also we do for mga party trays din. Wow. So, Pre-order. For example, itong Biscoff, tas gusto namin may edit sa ibabaw, okay lang yun. Kunwari, papalagyan namin ng edit sa ibabaw, pwede yun. Pwede po, actually gumagawa din kami. May gumagawa. Ay! Mga parang king cakes. King cakes. Oh. Especially sa mga malapit ikasan. Gab, magugustuhan mo yan, Gab. Natikman namin yung ibang cookies nung pagpunta namin ng huli dito. Sobrang sarap. So, what more, ito ngayon lang nilatag sa atin. So, Mismo. thank you so much, bro. Anong name mo, bro? Mau. Mau. Maui So, ba? ilalagay namin lahat. So, ilalagay... Bakit nandito yung kakao? Ilalagay na, ayan yung dark. Ilalagay namin lahat ng details ng bake corner dito. Ay, no. Akin yan, sea salt. Sige. Ilalagay namin lahat ng details ng bake corner dito para makakapag-chill kayo or maka-order kayo ng mga pastries. Yeah. Thank you, bro. Thank you. Sige. Okay lang. Anyway, Gab, sa birthday mo, bilang ka namin ng cake, biscuit, tas may edit sa ibabaw. Magugustuhan mo yan. Subo, diba? ito na naman tayo. Pupunta na naman tayo sa body nga. Ano to? Pahawak Chris muna. talaga yung trigger eh. Alin? Ito nagsimula Kahapon pa yun eh. isang araw. Ito nagsimula kasi ng isang araw nung Rupa Na-trigger May. na ganyan eh. Hindi, kasi hindi mo maalis yun Sarap. sa mga bagay-bagay. Well, anyway, ikaw ba nagbe-bake ka? Yun nga, yung blueberry cheesecake. Hindi naman big deal. Wow, alam ko na, tikman mo yung blueberry cheesecake nun. Walang Nung walang dating, no? Hindi, ewan ko, alam ko na bentahan kita nun. Diba? Lasang chinelas, no? Oo, parang hindi pa Dapat nga siya. nung season ko, besh. Alin? Non-bake yun sa'yo ah. Oo nga. Oh, so hindi baking yun. Kasi wala akong oven, so ano sense? Ang ina, hindi baking yun. Tawag doon, preparing lang. Prepare? May straw pa bang isa? Ay, oo. Kinuha mo naman lahat? Oo, sorry. So, pasensya na kayo. Bilang cafe owner, ano ba ang reason kung bakit natawag na pang-performative ang isang matcha? To be honest, Lapit ka kung- konti dito. Yan. para sa akin, sir, di ako totally fan ng matcha. More on espresso talaga ako. Pero para at least kahit papano, as a owner, dapat masabi ko rin ano yung perspective ko bakit most of the customers, they prefer matcha over the espresso. So para sa akin, syempre, ako personally, during the R&D, talagang tinikman ko ang matcha. And then for me, ang description ko para sa kanya is earthy na milky. So okay. if you prefer those kinds of flavors, Oo. you can enjoy the matcha.
And then, aside from the matcha, ngayon kasi, sa coffee shops natin, especially sa mga coffee industry, shoutout sa mga coffee owners din dyan, na nag-upgrade din ng mga matcha nila. We also add the matcha banana pudding. Kumbaga, talagang dapat ngayon, nowadays sa market, dapat lagi may twist. So lagi parang nilalagyan nila ng addition instead of using pure matcha lang. Yes. So anong pinaka-matcha wrap? Matcha. Based on our list, yung matcha banana pudding. But we also, isa rin sa mga inspo namin is yung nag-start din ng mga tiramisu latte, mga ganyan. But here in Bake Corner, bali matcha banana pudding is one of the specialty din. Also the sea salt matcha rin. Isa rin yan. Ito nga, pagtikim ko ng matcha, parang biglang gusto ko kumuha ng libro, magbasa bigla eh. Mga 48 laws of power. 48 Laws of Power na gano'n. So, yun lang po for the matcha. Grabe naman to. Actually, yung cookies Hindi ko namin... natikman to last time eh. Yan po. Matcha ba to? Yes, matcha din po yan. Matcha almond naman po siya. So, more likely mga premium ang ginagamit natin ng mga chocolates yan. Wow. Yes po. Tsaka yung Hindi mga kayo machine gumagamit ng mga goya, ganun. Gumagamit din naman po, pero sa ibang pastries, kumbaga pang toppings. Sarap. Pero pag sa cookies kasi, most likely, syempre, nabibake din siya with butter. Mas maganda kasi sa cookies. Siguro, just to give you insight lang din, pag masarap ang cookies, disclaimer lang din, it's my own personal Yeah. Talagang nagbe-base more on sa butter din eh. Kasi pag naamoy mo kagad yung cookies, doon pa lang eh, makikita mo na special or premium yung ginamit ng ingredients. Asan sa akin dito? Alam mo na, Gab. And sea salt, sir. Pero ano to, non-coffee to, di ba? Yeah, po. Okay. Coffee. Non? Mm. Okay. Masarap talaga ang cookies na yung malambot yung loob. Yeah. Pero crusty yung labas. Sa amin naman, sir, it's a gourmet cookies. So, more likely, medyo malambot talaga siya eh. Hindi siya yung usual na cookies na crisp outside. Pati and yung parang more likely ano- talagang chewy, gooey siya. Parang ganun. Parang yung sa Chips Ahoy. Dati Ayun, nung bata ko, yun yung pinakamasarap na cookies na tikman ko eh. Pero ngayon parang ayoko na kumain ng ganun. Gusto ko yung mga ganito yung chewy sa loob. Di ba? Thank you. Tsaka thank it you. melts in your mouth, not in your hand, no? Yes, that's correct. Eminem yun Ano po yung flavors natin? Thank you, bro, ah. thank you. Maui. Ay, salamat. Yeah. Ay, Mau. Mau, sorry, Mau. Enjoy po. Sige po. May kanta si Shanty Dope na Mau, di ba? MAU. MAO. Para Mauchitong, gano'n. Thank you, bro. Thank you. Sarap, Anyway, sarap. ang sarap. Hindi ko natikman to nung last time na nandito tayo. Ang sinerve niya sa atin ngayon, yung mga hindi natin natikman last time. Shit's nice. Tsaka gourmet. Ayun, No shit, pare. Ang lambot ng loob. Sarap sarap. din ito. Pagka, tama ka, Chris eh. Tataas yung yung standard mo sa mga cookies pagka sa ganito ka kumakain. Dati Chips Ahoy, di ba? Okay ni. Dati kasi, nakilala ko na sila. Nagbe-bake sila yung mga, yung banana cake. Ganun. Kasi nag-start sila Ano talaga eh, in general talaga. For example, ako sa corned beef. Dati, Argentina, sarap na sarap ako eh. Pero nakatikim na ako ng mga pure foods, ganyan, tas Delimundo. Hindi na ako bumalik sa kung ano yung dati. In general, baliktad ganun talaga. naman. Ano? Kasi laging pure foods eh. Pag nakatikim ako Argentina, wow, may sabaw. Iba naman to. Tas Variety. May potato. Parang naisip ko, ibang atake to ah. Masarap siya. Parang di ko Galing, na... galing. Ang galing ng ang galing kung paano nila na... Pero tama yung sinasabi niya na, pati yung hindi lang sa music, no? Pati sa pagkain nag-evolve dapat eh. Hindi yung kung ano yung nakagisnan, yun na. Ano yan eh, may kaibigan akong kusinero din, tapos parang pinagtatalo-talunan nila yan. May mga parang purista din eh, sa ganyang industry. Oo. Tapos, hindi yan yung totoong cookies. Yung May totoong cream cheese to cookies, sa yung loob. ganun. Yun ba? sarap, no? Hindi ko pa nasusubo, di ba? Parang- Nakita mo, tinitinidor ko Hindi, pa. I mean, ibig sabihin parang walang talo. Ang magandang example ng evolution, yung manam eh. Diba? Manam? Manam, ano yun? Yung Chinese? Yung pangkaraniwang sinigang, ginawa nilang watermelon sinigang. Di ba? Yung mga ganong evolution, yung parang... Kala ko anong twist-twist. evolution ginawa ng manam eh. Hindi sa historia, yung sinigang nila na walang sabaw din. Anong historia? Sa istorya ba yun? Sizzling, lang. sizzling sinigang. Oo. Ang sarap nun. Sisling sinigang. Mga naglalagay ng twist. Mga not your ordinary. Or ano yun? Not typical. Typical. May nakain ako yung sinigang, ano siya, pero ang gamit niyang karne, lechong kawali. Oh, hindi. May Ang gumagawa sarap din na talaga. Lechong kawali na. Masarap yung sinigang, tas ang gamit, lechon talaga. Lasang-lasa mo yung pagka-lechon niya. Oo.
pagka yung merong hindi naubos. Di ba? Oh, pero meron talagang restaurant na nagsiserve ng Nilitsyon mo, talagang yung lechon. lechon, tapos isisigang nila. Oo. Ang sarap nun, tol. At puro pagkain na naman pinag-uusapan. Pero parang, talaga ba? Kasi, pagka yung sinigang nilagay mo ng hilaw dun, parang kakatas yun. Alin? Oo. Kaysa pag naluto na yung lechon, parang iba na yung katas nun. Hindi ko nga may Kaya nga imagine na may masasarap lechon eh. Basta, hindi nyo pa nasusubukan. I-google nyo na lang. Sinigang na corned beef, no? May ganun kaya? Nilagang corned beef. Ay, nilagang spam. Yung maling, di ba hiniwa, tapos nilaga. Yung pinagtatawanan siya. Parang nakakita ko nun, may repolyo pa. Eh yung Basta nilaga. Ang sinigang, in-alternate niya sa wala po Laman. yung meat. sinigang. Maling. Yung sinigang parang ang labo nun. Kasi ano yun, maasim tapos sitaw-sitaw. Oo, ano naman. Corned beef, yung laman. O bakit? May sinigang na baka nga eh. Sinigang na corned beef? Pwede ba yun? Parang weird. Tsaka magdudurog-durog yung corned beef sa Oo, sabaw eh. dudurog-durog parang. Pero google nyo may gumawa nga. Kaya nga nag-trend yun eh. Akala ko yung Nag-trend ni yun. repolyo, alam mo ba yun? Parang nilaga. May ganun ako nakikita eh. Ni Repolyo? Oo, corned Ano yun? beef. Nilagyan nila na repolyo. Sabi ko, ano to? Nilaga. Ay, hindi. Ginagawa namin yun. Oh, di ba? Hindi sabi ko. May ginayat na repolyo, tas minsan may patatas, tas konting sabaw sa ano. Masarap yun, masarap yun. Ang tawag nga nila doon, nilaga. Nilagang corned beef. Bakit kaya? Corned beef spaghetti. Eh, yung sahog sa mga nilaga, di ba? Repolyo, patatas. Hindi naman siya ganun kasabaw eh. Oo. Parang medyo saucy lang siya eh. Saucy lang siya eh. Anyway, ba't tayo napadpad sa pagkain? Ang sarap kasi ng nilatag Kasi ng, nito, masarap to eh. ng baked corner eh. Ano kaya to? Iba, no? Kumbaga kung may potato corner, to baked corner. Mhm. Mga Pero parang- pastries. Speaking of potato, corner, binabash ngayon yun ah. Bakit? Nakita ko Explain din. mo nga. Parang Mababash kami, ikaw na lang. Hindi. Bakit? About sa ano? Franchising. Franchising. So, halimbawa, if ever, ikaw alam Pag mo na. malakas yung pwesto, hindi nila i-renew. So sila na may, ay, Tapos, grabe, no? aside from that, baka may nahanap akong, kasi para mag-franchise ka sa kanila, magpapasa ka ng proposal sa yung location, tapos isi-send mo sa kanila. Pag nakita nila maganda yung location, tapos hindi nila nahanap yun, iba nakakita, hindi nila i-award. Tapos magugulat na lang yung, may potato corner na doon, in-house na branch. Di ba? Parang nakalibre sila sa locator, no? Eh, magkano din magbayad sa locator? 25,000, mga ganun, diba? Pero malakas din talaga yung potato corn. Medyo unethical lang. No? Unethical talaga siya. Isipin mo, pinaghirapan nyo ng ilang taon nung nag-handle doon, paputukin. Ang daming nambabas doon, miski dati pa eh. Pero mas lumala lang ngayon. Kasi dati pa yun. overpriced daw talaga. Kasi overpriced naman talaga kung iisipin mo. Ang binabayaran lang nila dun yung powder eh. Parang yung fries, lahat yan, magkakalasa lang naman yun. Dawin lang nila. Wala namang pinagkaiba. I mean, siguro, kasi potato corner sila. Pero alam nyo, mayroon akong ugali na yung halimbawa ganyang mga branded na. Kung meron naman akong bibilan na medyo kalapit na yung quality, doon na lang ako bibili, mas mura pa. Natulungan ko pa yung maliit na business. Saan? Tulad ng, Halimbawa, merong potato corner, tas yung katabi niya, potato na corner. Doon ako bibili sa potato na corner. Kumbaga parang Mang Inasal. Meron, Mang Inasar. Mang Inasar. Doon ako sa Mang Inasar. Lalo na kung masarap lang din yung Mang Inasar. Doon na lang ako. yung mga yung kanto fried chicken. Yung tagdo 12. Masarap Dosi pa yun. lang sa inyo. Masarap yun. Oo. Depende. Nalala ko Depende yung, sa part. yung usually may leeg, di ba? Yung nakaraan mo tayo. Ang sarap. Tsaka Tapos masarap wala yung ng gravy. Hindi, sa amin na wala na ng gravy. Naubos Suka na suka lang. yung binigay. Pero masarap pa rin. Speaking of that trait, na mas sinusuportahan yung mga ganun. Mas naniniwala akong dapat, ganun talaga. Dapat. Kasi halimbawa, bibili ka ng prutas at gulay sa SM. Sila nagpapayaman sila para to build more establishments kagaya nun. Pero lumabas ka, sa bangketa may manang nagbebenta ng gulay. Nagbebenta sila to survive that day. So, magkaiba yon. So, mas masarap suportahan yung mga ganun na nagbebenta. Una, mas mura. Pangalawa, ito mga tycoon na to eh. Anong difference, di ba? Tsaka mas mahal eh. Tsaka mas nakakatulong ka sa ekonomiya kapag mas maliit na business yung kaysa yung sinusuportahan mo yung mga mainstream na halimbawa
Bawa, KFC, ganun. Tapos meron namang parang ganun na tangin na malupit din. Di ba? Doon ka na lang sa kabila. Sa Pinoy ka pa nakatulong, di sa foreign, Kumbaga, yung tax nun, yung mga bilihin nun. Na para bang- may share pa ibang bansa. Parang ganun. Kaya ako Pero minsan ganun. Halimbawa, kape, Starbucks. Minsan, sa gantong shop na lang ako bibili, gaya sa Bake Corner. Kaysa sa mga Starbucks. Kasi Mismo. suporta tayo sa lokal, tol. Mismo. Di ba? Totoo. At saka, di ba parang, kung iisipin mo maigi, kung merong mga establishment na malalaking ganun, tapos may mga maliliit na kagaya nito, Tapos ang sarap, walang tol. sense, pero di ba? Oo. Hindi, tol. Tas ang sarap na eh. Hindi, masarap naman. Bakit ka pa pupunta sa mga... Hindi, kasi feeling ko may mga nakasanayan lang din talaga eh. Tsaka Hindi feeling ko sa nakasanayan. lifestyle or sa status. Yung may status, ano? yung May iba, status. may mga kilala ako mag-i-Starbucks para lang for the sake na pipicture pa nila yan, i-story My pa day, nila. my day. Oh, Or my let's day. put it this way. Hindi lahat may access kagaya ng Bake Corner. Isa lang branch nito eh. Let's say, dito. Ako taga doon ako, katabi ko Starbucks. Hindi na ako lalayo, di ba? Pero, ibig ko sabihin, kaya dapat masuportahan natin yung mga maliliit na entrepreneur na ganito para at least mas dumami yung branch nila. Tama. At pag dumami yung branch nila, lumaki na yung business nila, hindi na natin sila susuportahan. Doon na tayo ulit sa mas maliit sa kanila. Pwede, oo. Di ba? Parang Ganun lang naman eh. Tol, parang distribution ng wealth, medyo mag-i-equal. Kasi, bawa, yung food chain na, halimbawa Starbucks, yung, kumbaga sa pizza pie, sa lahat ng mga coffee shop, kinuha na nila mga 70% eh, di ba? So, yung Pero- mga maliliit na ganito, pag sinuportahan mo, laking bagay no, laking tulong nila. Speaking of Starbucks, Laking tulong. naalala mo na sa Dubai tayo, yung sinabihan tayo, ba't kayo mag-Starbucks? Yung, kasama natin si Kuya Marcos. Tapos, di ba nag-Starbucks tayo na hinihintay natin Hindi, siya? ibang rason yun. Oo nga, dahil yung sa parang... Ay, hindi. Ano Yung ba sa yun? Dubai Mall? Oo, ano ba yun? Hindi. Meron kasing isang Starbucks sa Dubai na parang Bethlehem yung itsura. Gusto kong mapuntahan. Oo. Ngayon, kaya nag-Starbucks tayo sa Dubai Mall. Kasi yun ang pinakamalapit na pwede tayo umupo. Eh, napakalaki ng Dubai Mall eh. Oo. Di ba? Di, pero may sinabi siya yun dahil daw sa Hindi. Palestine. Ano yun? Palestine. Ano yun? Political shit naman yun. Oo, Kaya parang binoboycott binoboykot nila. sa ano yun. Pero sinabihan nga tayo eh. Hindi si ano nagsabi noon. Si Sino Kuya ba? Marcos. Sino Si ba Gamer. Si Yung Gamer? Brad. Maalala eh. Basta yung sinabihan na parang... Yung naglibre sa atin sa Mexican something. oo. Bakit? Binoboykot doon. Binoboycott daw Kasi- yung Starbucks. Actually, buong mundo yata. Kasi sumusuporta daw sa... Sa Basta ganun, Palestine. hindi ko alam masyado. Wala rin yung- ako alam sa ganun eh. Yeah. Tingin ko, parte sila ng pag-i-invest sa mga ganyan. Actually, marami yan eh. Hindi lang Starbucks eh. Maraming brand ang... Maraming brand na... ang parang nagkakaroon ng call for boycott. Oo. Kasi nga parang sumusuporta sa... Hindi ko alam kung ano yung sinusuportahan. Basta sumusuporta sa... against sa Palestine. Parang gano'n. Hindi ko... Ano siya? Parang cancel culture din ganun. Mga under BlackRock. Ay, BlackRock ano yun ah. Karami. Okay, naalala ko yan na... Mga kumpanya na nandun. Hindi ba conspiracy lang yun? Napakaliit natin para naman siguro pansinin tayo ng mga yun, no? Oo, kahit pag-usapan O, natin. kahit pag-usapan natin. Pero pag mga yun. nag-missing ka, alam na namin. Yun. Kasi ako sinabi ko, wala akong alam. Ako rin, Sasabihin wala ko, ako alam. Hindi ako nagsasalita. mastermind dito, si Maricar eh. Pero ang BlackRock, ano yun eh, nasa conspiracy yan eh. Oo. Na hindi naman siya confirmed na existing company, pero siya yung parang pinaka-mother company ng Pinaka-mother lahat. company ng mga yan. Hawak ng mga pamilya na nasa taas. Kumbaga, Rothschild, ganun Rothschild, type shit. Rockefeller, Oo. Morgan. Lin family. Sabihin na lahat eh, no? Ito si Gab, bagay talaga mapanood to yung napanood ko movie. Yung Bugonya. Nakikita ko nga sa reels yun eh. Parang alien na yung mukha si niya. Emma Stone, Emma Stone. ano siya, executive, ano siya, CEO sa isang malaking korpo. Tapos kinidnap siya ng dalawang, ano lang, bugok lang. Psychopath na technically, pero kaya nila kinidnap si Emma Stone. Tapos yung dalawang yun, wala silang background na kahit anong training na, wala. Ano lang sila, dalawang conspiracy theorist lang talaga sila. Tapos pinaniniwalaan nilang alien si Emma Stone. So kinidnap nila si Emma Stone. Kinalbo nila ng pagkakidnap kasi baka matrace doon ng mga aliens. Talagang paniwala silang aliens si Emma Stone. Hanggang sa to the point nung kinidnap na siya,
talagang tinorture siya. Ang dark ng movie, kala ko magiging comedy kasi dalawang bugok lang eh. Tapos habang pinapanood ko siya, naalala kita, Gab. Kasi, Hindi ako magiging ganun. hindi. Pero yung, talagang, ang galing yung movie tungkol sa conspiracies. Ang mahalin tulad ko yung dalawa sa super fanboy. Oh, Parang yun nga. ganun. Oh. Ito, fanboy na mga conspiracy. Pero para silang dalawang naligaw sa psychedelic na, na parang feeling nila masasave nila yung Earth pag kinidnap nila yon. Oo. Ganon. Ano na yun? Pinaniwalaan na nila yung napapanood nila, nakikita nila. Ikaw, hindi ka pa naman ganun. Hindi, lagi akong may second sa utak ko eh. Parang pwedeng hindi totoo. Hindi ako pwedeng mag-stick sa ganyan. Kahit yung Great Flood, parang bagay din kay Gab yun. Hindi ko na-enjoy yung The Great Flood. Parang- Sorry, Noah's Ark? nonchalant lang ako. Number 1 sa Netflix. Cyrus, dito ka pala. Kaya shout kay Cyrus, sana masaya ka sa ginagawa mo ngayon. We love you so mali. much. Anyway, namimiss ka na namin. Kasi sa mga tataka ko na si Cyrus ay busy sa mga prior commitments ngayon. Saan pumunta? Right. Sunod naman sunod. Lookout ka dyan. Sige. Bakit mo ako? Okay. Oh, tangina mo. Kaya ka pala nawala eh. Gusto ka doon, mag-iusi ako. Ba't ka nandito? Eh, sige putang. Ina mo kaya ka pala lumabas? Bahulan tayo mo. Oh, bawal yan dito. Subungan ta kay ma'am. Subukan mo, bubugbugin kita. Huwag naman. O, hits ka muna. Sige, di mo nagaganito. Hits ka muna. Bakit ang lasa? Ano to? Sali kang friend. Ang random mo naman. Bago sa akin, papagalitan ako eh. Ganun din yun akong bahala sa'yo. Kachu. Chris! Tapos na? Utang na kao. Utang ina. Si Cyrus, tumatay na naman dyan. Kao! Alam mo, bagong tayo. Pitlop. Sayo ko din. Bilisan mo ang baho, gago. Hoy, ano ginagawa niyo dyan? Wala lang. Huwag ka mo dito. Gawa si Arthur ng babae. Hello? May tao dyan? Hello? Sai? Uy, Maricar. Ano ginagawa mo dyan? Tumatay. Gago si Arthur ng babae. May tissue ka dyan? Wala! Bala ka dyan! Anyway, galingan mo, huwag kang mapapaso ha. Anyway, ano yung Noah's Ark na yun? Great Flood eh. The Great Flood. Noah's Ark yun, di ba? Hindi. Hindi. Ano Noah's siya? Ark, Movie Great Flood. titled The Great Hindi, Flood. pero ibig sabihin, yung Great Flood oo, kasi, oo. my Dun siya God, what nakaano. happened to your linguistics? Linguistics. Pero yung movie, siya, tungkol sa parang end of the earth na rin. Oh, Noah's Ark. Pero ang Pero weird hindi siya lang ng Noah's ending. Ark. Wala si Noah doon. Wala. Ah, okay. AI? Pull up ka nga ng topic AI. dun sa Telegram natin para may mapag-usapan tayo. Oo nga. Ano nga ba yun? Actually, nandito ako. Sinasabi si Chris Yung kanina. ano ba? Alin? Siya ba o ako? Ayun, yung sinabi mo psychedelic, may naalala lang ako. Meron ako napanood na taong nagbubukas ng third eye. Yeah. Tol, binuksan niya yung third eye ng isang tao. Tapos yung isang tao, na yung binuksan yung third eye, tinanong niya ano nakita mo. Tol, mga geometrical shapes, mga kulay-kulay. The typical, the usual. Alam mo na do. patterns. Na medyo ano rin eh. Anong ginamit sa kanya pambukas? Wala. Kamay Wala? lang. Seryoso? Tao nga siya na parang meron siyang kakayanan na magbukas ng third eye ng isang tao. Kasi so, may usually- nagpabukas. Usually, ayahuasca, DMT. Hindi. Yun kasi, merong substance eh. May dahon o something. Ito, wala. Siya lang mag-isa kailangan mo. Tapos, hawakan niya yung ulo mo. Oo. Tapos, meron siyang parang energy transfer, parang chi, bla bla bla. Tapos, pagtapos nun, pagdilat mo ng mata, parang nakatrans na yung tao. Oo. Tapos, after nun na ilang segundo, nagkikwento yung tao na mga nakita agad niya.
para siya nag-take ng ano, pero wala. Ano yun? Ano pa tingin? Ano yun? Gravy. Hindi ko alam eh. Basahin mo nga, tol. Nung nag-CR siya, tapos wala, gravy lang. Ito, okay, okay. sabi niya, Ani Cyrus pala. topic suggestions. Isa sa mga topic suggestions niya, gravy sa shorts ni Cyrus. Normal gravy. Natuluan Gravy lang. lang. Natuluan lang ng gravy. May nabasa ako dyan. Sa tingin nyo, kailan magugunaw ang mundo at anong magiging rason ng pagkagunaw nito? Dami. Ikaw, kung isipin mo, kailan at tingin mo anong... Ang pinaka possible na nakikita ko ng rason ng dystopia, unang-una pag natuloy yung war. Kung hindi war, nakalampas doon, AI. Robotics. Pare, Pero totoo. kung naging out of possible. hand yan, yun na yung pinakamalapit na dystopia, out of hand. Halimbawa, yung nagkaroon ng consciousness yan, tapos inisip na, tangina itong mga taong to parang... May nakita nga ako sa somewhere Sila yung salot IG dito eh. o sa Meta, sa Facebook, na parang putang ina, umabot sa point na may AI technology na kaya niya nang i-prompt yung mga AI din. Tol, nangyayari na yun ngayon. Kaya nga. Nangyayari na yun ngayon. May, ang tawag doon, super intelligence na. Yung 3 AI, 4 na AI na nagtutulong-tulong, nagpo-prompt na rin sila, gumagamit na rin sila ng AI. Tapos yung intelligence nila, That is something na hindi mo na kontrolado. yun nga eh. Kaya Yun ang nga, nakakatakot doon. kaya nga pagka yung mga ganong info, parang nalaman mo, may isip mo na possible talaga magkaroon ng dystopia. Halimbawa, kagaya nung naisip nung AI na ang problema sa mundo, tao. Eh kung pasabugin na lang natin niya, control nila yung nukes. Tapos yung defense system ng isang bansa, i-off nung isang AI para matuloy. Eh di sabog-sabog tayo lahat. Parang yun na yun. Pero, pwede. Dalawa lang yan eh. It's Sige. either mapunta tayong dystopia or utopia. Parang ganun. Makatulong yung AI. Hold up. Oh. Para sa kapakanan ng mga nanonood na hindi alam yung dystopia and utopia, pwede mo ba i-explain? Kasi ako personally, hindi ko Oo, alam yan. ngayon ko lang Hindi ko narinig. naiintindihan yan eh. Alam ko, Netopia, computer shop. At saka Nabitopia. Shoutout sa Nabitopia para sa mga accessories ng kotse ko. Anyway, go ahead. Dystopia, parang ito. Isipin nyo lang, post-apocalyptic. Oo nga. Parang sandy. Ang ganun na utopia, tumalon tayo sa paradise. Kumbaga, ito na yung utopia. Iba yun pa na yan yung- sa eucalyptus. Oo. Hindi, Okay, party siya kasi refreshment. Hindi, yung kumbaga yung utopia, ito yung tumalon na sa, nalampasan mo na yung mga problema, yung yung crime rate mo, nag-zero na, yung mga problema. Kumbaga kaya nang isolve ng humanity lahat ng problema sa mundo. Hindi na nag-away-away. Lahat equal. Yun na yun eh. Kumbaga yung, alam mo yung, Na-solve na yung majority na yung problems. description ng heaven. Oo, Ayun yung yun na utopia. Oo. Pero come to think of it, the closest thing na pwede talaga nating sang-ayunan lahat na pwedeng umabot tayo sa dystopia ay yung war. That's the nearest na pwede talagang mangyari World na maabutan War natin. III. Pero sa sarap ng mga cookies dito, tol, feeling ko kaya magpabati ng bansa na nag-aaway. Totoo. Di ba? Feeling ko. Alam yung palabas na yung pinapanood namin ni isa yung Your Majesty. Nino? Isay. Namimiss mo si Cyrus, no? Wala na ako kwento ng mga K-drama. Hindi kasi yung doon, nag-aaway yung mga emperor. Parang time machine, yung babae. Tapos magaling siyang chef. Tapos yung kanta, ano ba yun? Yung I Will Be Here For You. Ewan ko kung ano kanta yun, mga ching-chong eh. Anyway, yung nangyari, mag-aaway. Parang sakupan o yung mga spices versus yung mga kalakalan Ganun naman dati. talaga. Pero Oo, ang point unang ko nga, panahon. sa sarap nitong cookies na to, Yun, kayang pagbabati. magpabati ng dalawang nag-aaway na bansa. Oo, totoo Diba? yun. Pero Tangina, kasi, kikirain ako pagkagat ng red velvet. I'm sorry, Japan. Parang mapapasuri ka sa bansa eh. Manghihinayang ka doon sa doon sa pagkain na inimbento nila eh. Parang Ay, ganun ay, tuloy. ganun. Nanood ba kayong Dragon Ball? Oo Yung naman. bago na? Naging bata din kami. Hindi. Yung bago na. Kasi Alin? nangyari yan eh. Ang napanood ko, Dragon Ball. Yung si Bulma. Sailor Moon. Si Bulma, Dragon Ball na Sailor Moon. may party. Tapos yung God of Destruction, si Beerus, bumaba. Oo. Tapos pagbaba niya, gugunawin niya na yung Earth. Ay puta, kaso pa-dystopia na. Tol, nai-party siya. Nai-party. Natikman niya yung parang pudding. Hindi niya, nag-decide siya, hindi niya gunawin yung Earth. Niligtas tayo ng pudding. Di ba? Pero sa, personally, yung pinaka-possible nga, diba, World War III. Pero feeling ko hindi mangyayari yan ng dahil lang sa bansa versus bansa. Parang feeling ko dahil sa religion eh. Pero may iba ako. Ang tawag sa hairstyle mo? Ano ba itsura ng buhok? Baby ngayon? cut. Bunot.
Baby bunot. Ikaw lang nagupit niya. Bazal, di ko yan. Pinilit niya ako magpagupit eh. Kasi Pero hindi ko sinabing ganyan. Pinilit daw, dinala siya sa barbershop. Kuya, gupit binata po. hindi, ayoko talaga magpagupit. Gusto magpahaba. Eh, Burst fade pa rin ba yan, ya? burst fade. Kung kita lang nila yung patilya ko yan. Tangina. Burst fade yan, yeah. So, ayun lang, going back. dun Hindi, sa- pag-usapan natin. Yung crooked bangs mo. Tangina, ito nga lang yung episode na hindi ako nagsombrero eh. Yun na nga Tsaka eh. yung last eh. Ito yan, ipa-flash namin yung itsura. Hindi, wala. Naumay na kasi ako kakasal. Huwag mo nang angat. Pinaghirapan kong... Bakit nagagalit Binangs niya ka? yan eh. Oo, kasi sumasideways. Laging galit, ang sarap sa pakin eh, no? Kinang-inang yan eh. Duraan kita eh. So, ayun nga. Going back, yung sa religion, ayun yung feeling ko magkakos ng World War III. Hindi ko Hindi, alam. wag naman sana. Pero, isa sa mga factor yon pwede natin i-consider. Pwede. Pero hanggat may cookies ang bake corner, May chance. safe ang mundo. May chance. May chance. May Kailangan lang natin ipatikim. Tayo na yung sa gitna ng mga... Hindi, ganito. Tol, sa gitna ng mga racket. Bakit hindi natin... Wag. Teka lang, tikman nyo to. Bago kayo magbombahan. So, dapat mapunta tayo ng Russia. Kailangan matikman ni Putin to. Tikman Diba? ni Putin yung pudding. Sabi ni Putin, Holo! Inawat yung Inawat. pipindutin na lang. Lahat ng mga binaba eh. this? Gaganon yan. Kaya nagkamali na sabi, Zimbabwe! Ginira lahat, tinira lang yung Zimbabwe, no? Kang-inang yan. Ay, ano yan? Sarap din. Ayan Sarap. yung Biscoff. Isa pa nga. Mau, ang sarap ng cookies mo, Mau. Lasang isa pa. Parang alam mo yung ganun. Lasang bukas ulit. Hindi, sarap Anyway, talaga. no, shit. Maraming mga cookies ako natikman. Pero yung usually, iba matamis lang. Ito talaga nagko-compliment yung saltiness, yung Yes. Texture. Oo, puking ina. Pero masarap. Tapos no, sa, mo pa ng kape, papartneran mo. shit. Mm-mm. Kaya maintindihan mo, ba't nanlalaki ng tiyan ng pulis sa Amerika? Hindi ka naman pulis. Okay, akala ko napatingin ako bigla Di ba dito ganun sa mga palabas? Napatingin ako bigla Donut. Oh, donut. Tapos donut kape. ko. Dunkin' Donut. Sabi ko, laki ng tiyan. Napatingin ako bigla sa damit kong Salute Lifestyle eh. Parang, na mabibili mo sa www.salute-official.com. Tapos meron na rin siya Shopee. At may COD na rin kami. GCash at debit card. Pwede kahit ano. Oh, wow. Totoo. Amazing. Anyway, Pero, May ang mga ganda bago kami ng, designs. ng salute niya, no? Ganda nung, dalo na yung cut ng damit. Tsaka pag sinuot mo nga siya, di mo na kailangan magpabango. Yung damit na yung... hindi. Kasi ako namimili ng fabric nito eh. So bago dalhin sa ini-inject namin to ng scent talaga na pang pag kahit di mo siya laban. Wow! Alam mo yung enormous. Yeah! Savage. Ganun. Savage. Bawo rin nun eh, no? yung Savage parang ano siya, napabango ng mga performative. Parang majority ng... Hindi kasi dumami na lang yung gumagamit. Pero nung mga panahong kami pa lang, ilan pa lang kaming Ano gumagamit. kasi siya, yung sumasabog na yung amoy tapos medyo mura siya. Sa ano niya kasi, sulit. yung dry down niya. Dry down ba tawag doon? Yung pagka ano na sa balat mo ng ganun. Hindi ko alam mga terms ng ganun eh. Parang nag-iiba yung pabango eh, no? Parang nagkakaroon ng... Oo. Mas mabango daw pag nag-dry na sa skin. Pero aminin natin sa hindi, may mga pabango na ito yung amoy, pero nagko-complement siya dun sa original scent ng balat ng tao. Let's say may mga babae na nag-spray ng ganitong pabango. Mas mabango siya dun kaysa mabango siya sa iba. Gets mo ako? Parang Sa mga nakikwento lang babae, naman sa akin. sa na mga nakikwento. babae, hindi ko masyado trip yung amoy ng matamis. Parang strawberry shit. Oo, yung rin ng ganun. Parang amoy... Pero sa babae ko naamoy yun. Parang, ano lang. Oo. Amoy elementary. Ano ka, lalanggaming ka ba? Parang Hindi ganun kasi eh, yun no? yung mga usual na pabango ng high school, gano'n. Ano yun yung mga cologne? Bambini. Oo, mga ganyan. Matamis ba yun? Yung Oo, amoy? mga Medyo ganyan yung matamis. amoy niya. Para kahit amoy araw ka na, amoy matamis kang araw. Parang gano'n. Ang bangon sa babae, yung Chanel eh. Number ano? Hindi ko alam, basta naamoy ko lang. Chanel. Chanel Ang bango. number 1. Pero ang pinaka gusto ko sa isa sa mga pinaka
Hindi naman isa. Medyo marami rin akong gustong scent ng pabango sa babae. Unang-una yung Bulgari na Violet o Omnia? Omnia. Yung isa, Victoria's Secret na Pure Seduction. Yung pink. Medyo violet yun eh. Okay. Pink ba yun? Pure Seduction. Ano yun eh? Love potion. Love Potion no? tsaka Pink Seduction. Tapos meron pa akong isang gusto na sa babae na yung Clinic Happy. Oo, yung happy Clinic, clinic. Na pambabae. Mabango rin yun sa Mabango lalaki. yun. Parang ginagamit ko yun kahit mabango pambabae yun. yun. Ayun yung parang dilaw, Ay, di ba? ako din. Hindi. Hindi, orange. Orange Orange. yung... Tol, gumagamit ako lagay. ng pambabaeng pabango, yung Elizabeth Arden. Ang nababanguhan ako dun eh. Na ano nyo, yung green tea. Hindi. Ay, papanglo, parang panglola. Hindi siya panlola. Pero may mga pabango talaga na amoy pang matanda green eh. tea. Oo. Yung sobrang isa, bango niya. gusto ko yung meron pang isa. Sa Joe Malone, yung parang... Wood. Hindi. Wood sage. Yung apricot something. Na, Oo. Oo, nakalimutan ko basta parang ganun. Minsan kasi yung mga ka-work ko dati, dumadaan, talagang mapapaganon ka. Tapos pag alam niyo naamoy mo, lilingon pa yun sa'yo ganun. Parang sinasadya, tol. No, not my type. Just the smell. Para lang at least Joe Malone. klaro, di ba? Yung amoy nyo, try nyo, yung ni Shane Annie. Ano? Baho ng poke ng inang. Yung ba yung boting parang ulo? Hindi naman. Hindi. JPG ata yun. Hindi. May ninakaw kasi akong pabango ng Ultramil. bata ako. Yung Ultramil. Gusto ko maamoy kung ano. Hindi Meron ko pa ako naamoy nun. yun eh. Amoy, ano siya, medyo parang matamis ng konti. Citrus, amoy niya. ganun? Hindi. Parang vanilla, ganun. Vanilla. Oh. Bango Yung siya, bango. yung Samantha Spectacles na ano niya na. Ano yun? Para siyang woody na... Buho ka dito. Ay, maniwala. Samantha Spectacles. Spectacles. Pabango ng mga nanonood ng La Blue Girl. Pero ako trip ko talaga, kahit sobrang sobrang hype, yung Chanel Blue talaga. Kasi Chanel ang, Blue. yan, ang sporty Chanel kasi Blue nung ako amoy. Ilan lang pa bang ginagamit ko eh? Chanel Blue. Yung Savage. Oo. Meron akong Creed ng ano yun? Aventus Creed. Aventus. Tapos yun lang. Mas Nung citrus ka. bata ako, mga ninuko. Alam mo yung ninuko? Yung parang cologne lang na malalaki galing abroad. Yung ang bango mo lang. Ang yung uso parang dati, kulay yung ano, brown. Angel's Breath. Parang ganun. Ang uso dati yung Polo Sport eh. Oo, yung Ano? Polo Sport. Oh, yung May pinili ano? ako, hindi ko na ginagamit. CK1, mga ganun. Yung Armani na U. Ano ba yan? You. Yung absolutely... Yours. Basta U yung nakalagay Pelikula sa yun. bote. Oo nga eh. Ano siya, parang nung una trip ko siya, tapos kasi nabasa ko for date nights. So binili ko siya. Tapos parang after ilang sprint, hindi ko na nagustuhan kasi ang tapang. Basta U yung nakasulat sa bote, tapos Armani. Nakaraan nga, dati gumamit ako ng nung nagbabasketball pa ako. Nauwi talaga ako, nawala ako sa mood. Kaya nagamit ko date night, imbis na sports yung na-spray kong pabango. Hindi ako makakashoot nito. Date night yung Baka halikan ka naman. Kaya nga, may specific yun para sporty. Kaya putang ina, na-spray ko pang date, pare. Parang sa ngayon, sabi ko, fuck, wala na, fucked up na yung game nito. Uwi ako, chong. Center pa naman no? Center. Yayakap. Ang ina, binasi mo sa Bantay lang pabango po. yung performance mo nung araw na yun, Ang inang yan. Ang ina, may blind date ka na spray mo sporty. Bigla nag-dribble sa harap yung kating mo. Sorry, kailangan eh. Nag-high socks no? Tangina. Pero yung mga pabangot talaga yung mga description nila kung saang pang-event siya. Yan nga, usually date night, May pang sports. yung mga pabango may depende sa okasyon no? May mga events eh. Tsaka may mga pabangong maganda lang i-wear pagka malamig. Tapos iba rin yung pag mainit yung panahon. Kaya pansinin mo sa Middle East, laging musky yung pabango nila. Na talagang sumasabog pag mainit. Sa mga party, sa mga club, yung mga oud, mga tobacco, bango eh. Oo. Bango. Ako hindi ko talaga trip yung mga ganun. Parang Bango siya. Depende lang pag gabi yung susutin sa suit ka. parang sobrang alpha male kasi yung amoy. Hindi cute. Hindi parang Kapag ano kayo dati? Bench Atlantis. Oo, yung malamig. Ha? Pagka in-spray man lamig sa Oo. Tapos Parang siyang may pagka-axe yung Kulay pagka-spray blue yun, niya. di ba? Actually, nag-axe din ako nung Ako bata. din, ako din. Yung chocolate, no? Di naman totoo yung hinahabol ka ng mga babae. Tawag na parang umasa ako doon. Ang ilalabas yung pag-spray ko, lumabas ako bahay. Wala naman.
Ano yun, pare? False advertisement yun, pare. Tsaka yung ano mga Old Spice, yung hinahabol na rin ng iba. Spice. Parang, deodorant ako Old Spice, kung wala naman. Alam mo yung commercial na Old Spice, yung nakasakay pa siya sa kabayo. Babaliktad. Pero pare, speaking of false advertisement, marami mga commercial na false advertisement eh. Dalo dito sa atin. Totoo! Oh, kaya ang Kada Kwento Podcast, hindi kami mag-advertise ng hindi accurate. Totoo. Pag sinabi kong hindi masarap yung cookies, hindi masarap. Oo. Ito masarap to. Masarap talaga siya. Mm. Kasi kumbaga tayo parang ayaw din naman natin Brand natin to eh. Oo, sa atin magre-reflect eh. Tol, di ba sa US, bawal. Bawal yung ganun. Pwede mo daw ibalik eh. Tol, sa Japan. Parang, ba't di ba sa picture to? Pwede Sa mo daw picture, gawin eh. kung ano yung actual size, yun dapat kasi pwedeng i-demanda yung company. Bawa, biskwit. Kung ano yung actual size ng biskwit na naka sa label, dapat pag ipinatong doon yung mismong product, same size. Ganun. Paano kung millimeters lang yung difference? Hindi, pero Tanginan to talaga, at least, ang tangay, no? Pero at least dapat ganun, same shit siya. Sa Starbucks, ganyan din naman eh. Alin? Kapag merong sinerves na sa'yo, tapos parang may buo-buo pang yelo, pwede mo ibalik yun. Anong kinalaman nun sa advertisement? Hindi. I Buong mean, yelo? hindi na-crush mabuti. Pag-crush yung ice. Pwede mo ibalik? Oo, tapos Syempre. papalitan nila. Pwede naman talaga. Pero sinasabi ko yung false advertisement na sa commercial ito, pero sa tunay na buhay iba. Kagaya ng huwag na tayo burgers. lumayo. Huwag na tayo lumayo. Huwag na feminine wash. Taki sa bulaklak nilalagay. Dapat, kung para saan yun, yun yung pinapakita mo. Hindi bulaklak. Hindi mo naman ginagamit sa petals. Pag diniligan, nagkakabuhay. Hindi Diba? gumaganon. Naging pink. Ang inang yan. Pero, feminine wash siya. Sa kulay blue yung Di ba? Parang, yung condom, puta, lalagay mo sa pipino. Di ba? Dapat kung ano yung kung para saan siya, yun yung ina-advertise. Doon papasok para yung morality. Morality. Kasi parang sobrang yung immoral na yung dating pagka inilabas nga naman nila yung, alam mo na, yung putay, sa TV. Di ba? Which is bawal naman. Bawal. Oo, mari. Maraming, magbigay ka ng mga false advertised na Burger, tol. products. Pag ganun mo, lungkot eh. Oo, totoo. Pero pagka sa TV, Ang saya. parang Ang saya. ang kapal ng pati, umaapaw yung kesong, nag-uuz ng ganun. Oozing with greatness. Pero pag nakita mo, Pero legit to Sa mga, kasi syempre sa production, kumbaga tayo lahat aware tayo sa mga production eh. Tungin na mo kita mama. Kasi, di ba, pag photoshoot, training na naman. Joke. pag photoshoot kasi ng pagkain, talagang, yung mga burgers nga sa US, talagang fake nga yung Lahat yan. Yung patty. Kaya ang ganda tignan. Ganun ng, yung patty, gagano na ng mainit na bakal para may grill marks. Babarnish yan. Parang kapaintab. Tapos yung usok. Oo, yeah. Mga Meron ganun. nga yung commercial ng coffee. Kasi sa tunay na buhay, kasi sa tunay na buhay, pagka binidyohan mo lang yung product itself, putang Boring. pangit nun. Ang boring lang. siya, flat lang. Flat lang yung burger, flat yun. Pero sa kanila, may mga filler yun para pumapal. stack siyang ganun, di ba? Di nga ketchup yung talagang nilalagay nila dun. Paint, red paint, mga ganun. Sa fries, yun? Naka-stick. Naka-styros. Naka-styros sila. Kasi totoong buhay, pag nilagay mo yun dyan, di naman tayo-tayo yan eh. Unless iisa-isahin mo yan. Oo, totoo. May nakita nga ako, pinotoshoot yung Hindi mo coffee. nakita yun. Wala yun. Yung ice, hindi talaga siya ice. Ano siya? Parang mga jelly ace na pinagmukhang yelo. Para hindi siya, kasi magmo-moist eh. Tapos matutunaw. Doon kasi, parang buo-buo lang yung Tapos tignan. ini-sprayan nila ng tubig Moist. para mukhang Malamig. Totoo. Meron nga mga repolyo sa Japan. advertisement talaga. Sa Japan, yung repolyo, di ba? Yung wax lang yung ginagamit, ginaganon-ganon sa tubig. Yung ginanon sa tubig. Oo, galing. Pero nakatakot Galing, no? yun, Kasi, Hindi naman pangkain yun. Si Toshima Chichibuya. hindi, kasi di ba meron na naggumagawa ng repolyo, pero wax? Yun nga yung... Ay, hindi, I mean, yun binibenta siya sa market na as repolyo. talaga? Parang yung pero fake hindi rice dito, dati. Ewan ko lang Parang dito. theory lang yun. May sinasabi alam ko, fake, ano lang fake yun. egg. Alam ko pang design lang Oo. talaga nila. Tsaka parang yung paggawa nila ng tempura, di ba? Kunyari, wax lang din lahat eh. Yung sa mga food court, let's say, sa mga restaurants na naka-display, lahat yun, Steak escape. props. Oo. Ay, Kasi- halata naman talaga yun. Kasi kaya nalaman ko rin naman yung ganun, bukod sa napanood ko, may business akong tinayo na crispy pata, di ba? Kung naalala niyo yung anak ng pata. Magpapagawa kami dapat ng fake na pata. Para every photoshoot, hindi na kami luto ng luto. Gets mo?
Yun, lagi na lang namin dala pag may photoshoot, ganun. Hindi kaya dapat ni-resin nyo na lang yung... Hindi, actually, hindi mo pwede i-resin yung... Kikintab. Yung product itself Kasi eh. kikintab. Hindi, tsaka bukod doon, parang mag-i-stale pa rin yung karne sa loob eh. Sabagay. Hindi ka nanonood ng science. Hindi. I know how to do resin chururot. No. Hindi, pero yun nga. May company na nag-offer sa amin ng ganun. Yun. Yes? Resin, paano kikintab yun? Hindi ba rubber yun? Hindi, para siyang glue. Parang glue pag natuyo. Parang glass. Kikintab din talaga. Hindi pwede yun. No? Oo, Speaking kung of resin, sapata gagamitin. dito sa Marcos Highway, tol, dati lagi may nagre-resin dyan, di ba? Res. Drug race. Oo, Marcos Highway. Anyway. Ay, ang dami na palang tao sa baba. Ito ba? Gusto nila matikman yung greatness ng mga cookies. Ay, great. Iba talaga dito sa bake corner. Totoo, talagang totoo. Kakaiba. Nakakita ka na ba ng bake na corner? Nakita niyo ba yun? Yung potato na corner? Potato corner. corner din, tapos yung logo. Ganun din, pero okay. nakaganon na. So parang 7-Eleven pero may 7 Evelyn. Oh, 7 Evelyn, Mga ganun. Meron. Meron. Talaga? 7 Evelyn. Sari-sari store lang. Nakabili nga ako ng peking baterya eh. Imbis na ever ready, everyday yung nakalagay. Everyday. Ano yan yung nasa Hong Kong tayo, yung Supreme, naging Super me. Calvin Klein. Call me Kelvin. Pero niya Jordan eh, sa Bangkok, di ba? Sa Call me Jordan. Kelvin. Taki nakalagay Jonard. yung Mitsubishi, Miss you, baby. Miss you, baby. Miss you, BB. Miss you, baby. Wordplay. Anyway, Balenciaga. yung Balenciaga, nakalagay. Okay nang inang yan. Wordplay. Ikaw yung manok na pan-derby. Ikaw yung manok na pan-birthday. Ito si Gab naka-Balenciaga yan eh. Oy, putang angas. Hindi, yung yung shoes mo. sapatos mo na boat yung shoes. barko. Ilang laki na sa... Gab, Ano size laki. na? 17? Ano size na? 13 lang ako. 13 na, 13. Ikaw din eh. 13 ka din eh. Pero kasi, ang bulky kasi nung kahit sabihin mo malaki pa mo. Hindi, malaki pa rin talaga yung Malaki outer. yung... Oo, ang lapad. Parang Ang hirap lang sa sa malaki pa, walang makita masyado na size masyado. Eh. Totoo. Depende. Kahit Kung sa babae. Depende naman. Minsan nakakabili naman ng mga pair, tapos nakakabili rin abroad. Ganyan. Abroad talaga. Kaya ako sa sapatos, panlalaki yung binibili ko. Hindi, Ano ba kasi size sa paa mo? yung amoy din kasi ng paa mo, 9.5. pang lalaki. 9.5? Oo. Sa lalaki, ano yung 9.5 sa lalaki. sa babae? Hindi ko na alam eh. Hindi Baka ko na mga siya 13? iniintindi. Hindi naman, hindi naman. Hindi naman. 9.5. Siguro mga around 10 yan, 10.5. Oh, basta mahirap. Ang marami ako kasi mahirap. 10-11 eh. Pinakamaraming size. Tsaka minsan masarap bumili sa mga factory outlet ba o galing ka ng... Totoo. Hindi pa ako tapos. Okay. Ulitin natin. Tsaka minsan masarap bumili sa mga factory outlet. Halimbawa, galing ka ng South, dun sa Mamplasan. Sabi ulitin mo, totoo. S-Lex. Totoo. Yan. So, minsan nakaka-score ako doon ng mga broken sizes na wala nang bumibili. Oo, Yun totoo. ang maganda. Ang mura na, size 13. Maganda. Pati yung mga jacket. No? Naalala ko nung nakabili ako doon ng... Alam ko magkakasama tayo nun Bumili ka ng Adidas. Yung Superstar, di ba? Nakabili ako doon size 13 na Superstar. Sa tayo galing nun. Saan galing nun? Batangas. Ano ginawa sa Batangas? Hindi. Sa Batangas yun. Hindi. Batangas. Ba't tayo nagbatangas? Nanood ng ano? Flip Flip top. Oo, tama. Yung sa Kasama mo si resort. ano? Kasama ko si Bleep. Anyway, so... Asan ba ako? Ayun, sa factory outlet. Minsan kasi may mga nandun na hindi na ginagalaw kasi bihira yung bumibili ng malalaking sizes eh. Puta, nabili ko siya tol 3.5 buy 1 take 1. Putang inan to, nagbe-vape patago. Ako din, oh. Gago ka, wag ka mag... Nilabas ko ba yung usok? Siyempre, Wala. tayo, isa Nilunok. tayong... Sana hindi na kayo nagsalita. Hindi na siya nakita. Kasi ito, pinansin pa ako Tangina mo, umuusok yung batok ni Maricar eh. So guys, para lang sa kaalaman nyo, Hindi nila mapigilan yung mga sarili nila. iniiwasan namin mag-vape sa harap ng camera. Tsaka syempre, joke lang naman yun. Kasi ba't tayo mag-vape sa isang coffee shop na may mga customers, Joke di ba? lang yun. Oo. Nakita Actually, niyo, ano wala lang naman. dito, meron dito yung spray ng moist. Ayun yun, yung lumabas. Humidifier. Humidifier. oo. Anyway, Okay, balik so tayo yan, sa balik tayo sa sapatos. Ayun, minsan masarap bumili sa mga ganun. Oo. Oo. Doon sa amin, Sa di ba? Riverbanks, dami. Di ba sa atin?
Di ba mga ekip yun nandun? Saan? Hindi lang. Outlet yun. May mga Outlet. factory outlet ng Nike, Free. Adidas doon. Mga mura doon. Ngayong Yung March, mga tubig December, hindi dun? Ha? yung pila hanggang labas ng Nakabili nga exit ako ng Adidas doon, tol. Nabili ko lang ng 1.5 eh. 13.5 yung size, walang pumapansin. Eh, ang 0.5 naman yung lapad eh. Oo. Same na rin naman yung haba. Kaya na binili ko. 1 plus lang. Ang saya. Nagbabuy one, take one dun pag December. Oo. Pag binili mo kaliwa, kasama yung kanan. Diyan sa Pero ano NLEX, rin. yung sa last, yung drive and dine. Ah. Yung ayan, Nike, ayan. ayan. Tama ka dyan. Oo. Totoo. Masarap tumambay dun. Minsan lang haba Tumambay ng tayo doon, pila. di ba? Oh, hindi, I mean, dun Pwede, sa kaya, outlet. pwede kaya tayo mag-shoot doon na mga naka-camping chair lang. Feeling ko Pwede. sisitahin tayo. Hindi, actually, kasi madalas ako tumambay sa mga ng NLEX. So, hindi ko alam. Pero, Sa Inlix ka nakatira eh. Oo, hindi. I mean, pinaka siguro perfect na talagang tumambay doon sa may Petron. Pero feeling ko Sa may sisitahin Marilao. tayo. Kasi Oo, sisitahin siguro kung may mga naka-professional ganito. camera eh. Pero pag yung mga cellphone lang siguro pwede. Kasi isipin lang nila nagbablog lang naman yun. Oh well, ganun Bakit din. kaya nila ginagawa yun? Yung. Yung pag may gimbal kang dala, pero pwede cellphone. Oh, yun nga eh. Ewan. Eh, parang siguro naiisip nila na pag mga professional shoot yung ganyan, gagamitin mo siya professionally. Oo. Pagkakakitaan. Pagkakitaan na parang or ilalabas sa mga TV, sa mga ganon. Eh at least kung phone lang, isipin nila, personal use, Pero my day, my nakatambay day. na ba kayo dyan sa NLEX? Oo naman, nagkakape ako dyan. Oo. Yung halimbawa, nakapark lang kayo, ganun. Kasi madalas doon, mga naka-camping chair. Totoo. Tambay Binabash sa na nga Starbucks. online yun eh. Oo, Yung mga- noon. Kasi ginagawa siyang pero wala May eh. gumagawa Dami na pa nga rin sa nagkaroon. Dunkin' Donut nun eh. Nunat? Nunan. sa mga gas stations. Oo, Nagawa na rin. doon sa NLEX, di ba? Oo. Sa may gilid ng NLEX. Di ba yung sa amin yung sa tabang? Di ba yung... Sabihin mo yung buong address. Hindi, para malaman I mean nila. sa tabang lang. Yung exit doon sa may tabang. Oh, tapos kakanan, dire-diretso din sa Oo, inyo di ba eh, di ba? kanan? Hindi, I mean yung bago yung last na tol. Di ba sobrang Ano, tol? luwag nun? Ano, tol? Sobrang luwag ng daanan na yun. Ngayon may mga nakapark dyan, tapos merong naka-camping chair sa gilid. Yung sabi ko sa, oo, unbelievable. Pero going back kanina, yung sinasabi natin yung mga usapang brands. Naalala ko nag-usap tayo yung parang in-expose na ito yung China, yung gumagawa ng mga majority na luxwear, mga luxury brands. Kumbaga, ngayon, available na siya na for SRP, yung actual price lang. Kunwari, bumili ka ng sapatos na Balenciaga na worth 70K, 80K. Pero mabibili mo siya sa, alam mo, Taobao. Taobao. Yung mga mismong supplier, manufacturer mismo ng mga brands na yan, sa halagang 3K, 4K. Mahal pa rin, pero still, hindi siya yung parang binibili mo lang dahil sa pangalan. Gets mo? So, kumbaga, direkta ka na sa pero unauthorized. Kasi parang ako paniniwala ko. UA. Oo, parang paniniwala ko, eto din naman, as is naman itong product Sila na to. rin na gumawa ano Oo. Unauthorized lang kasi hindi siya inapproved nung mismo luxury brand. Pero hindi lahat ganun. Kasi minsan sinasabayan yung hype nung ganun. Pero iba naman talaga yung gumawa. Para lang pag mukha yung UA yan, galing din yan sa actual manufacturer. Pero hindi. Tsaka minsan, makikita mo kagaya nun. Nakakatawa. Yung Balenciana, yung Balenciaga, ginawang Balenciano. O let's say, Jonard. Pero galing din mismo yun sa manufacturer na gumawa nung legit. Kaya it's just that iniiba lang nila yung spelling para hindi sila makasuhan. Ganun ba? Oo. Ano yan? May search ako, nakalimutan ko yung title ng movie. About sa Gucci. Kung paano nabuo yung Gucci. Tapos, in-explain nila doon na sila din yung gumawa ng fake version ng Gucci para pag i-elevate yung brand. Nakalimutan ko ng movie yun, House of something. Bagay. Yun. House of Income Gucci, pa rin yun. Gucci-ness. Basta nakalimutan ko yung title. Ano siya? Ay, yung si Gucci Mane. Shout out sa Binasag mga ng China, Gucci. no? Yung market, binasag ng China. Bumagsak yung mga ibang brands, gaya ng Jordans. Ang balita ko nga, gusto nilang ibahin yung image na pag sinabing China, cheap eh. Yung, I mean, yung quality. Eh, ba ako naka-shorts kagaba? Ayos ba? Naka-shorts kasi kayo eh. Anyway. Shorts na lang din ako. So, yun nga, yung sa China. Parang, tignan mo, ang dami ko rin nakikita ng mga brand ng kotse na galing China. Yung mga BYD. BYD. Diba? Kumbaga, gusto nilang i-prove na cheap yung price pero yung quality
maganda. Sumasabay sa luxury. Yun yung gusto nila ngayong iano. Pero kasi nakaano sa utak ng tao na pag China, yung pipitsugin, Pag sinabi made in China. madaling. So hindi lang sa mga sa mga damit, garments, sa mga ganyan. Sa mga gadgets din, yung China sila rin nagsusupply ng mga Hindi. appliances. Kasi let's mga face reality. gadgets. Let's face the reality. Kaya ganun at pati yung mga international brands, technically international syempre. Kahit anong brands lumalapit sa kanila kasi mura ang labor. Mura ang manpower. Oo. Kaya ganun. Kaya laging pag tinignan mo, made in China, made in China. Kaya nga sakupin ng mundo ang China ang mundo dahil sa economic sabotage kung iisipin mo. Pero ang gastos din kasi, pag umorder ka sa China, alala mo yung tumitingin tayo ng mga perfume bottles. Tapos yung shipping pa Huwag mo na ipalala yan. grabe. Muna pala, naiinis lang ako sa lalo. Anyway. Pero yun nga, sobrang mahal ng shipping kasi. Tapos Alibaba. Galing nila, no? Lahat ng Mas industriya. magaling si Chris. Hindi ko naman kasalanan na hindi natuloy. Anyway. Hindi ko rin. Tayo, speaking of mga ganyang garments, ni sinulid, wala nga tayo. Sinulid? Oh, Amerika yung US yan. Meron tayong sinulid sa Tanyong. Yung Wala Manila Bay. Meron tayo. Manila Bay sa Tanyong yun. Sinulid. Sinulid. Mga yarn. Doon ginagawa yun, tol. Manila Bay. Ang pangalan nung... Uy! Oo, sa Tanyong yun, tol. Maniwala ka sa akin. Tumira ako doon eh. Doon sa area Sinulid? na yun. Sinulid. Sigurado ka? Mhm. Wala tayong Yung sinulid milling. eh. Meron. Sigurado ka ba? Tsaka cellphone ko yan. Ay, sorry. Siguro ang pinakaano sa Pilipinas, Marikina, sapatos. Hatik. Pero kasi yung leather saan ba galing? Baka hindi na Pilipinas. Sa ano, iba-iba. Kasi ako pag nagpapagawa ako ng leather, gusto ko balat ng tao yung gamit eh. Para talagang, alam mo yun, tingnan mo, Manila Bay Milling, tol. Tanyong yan. Manila Bay. Manila Bay. Manila Bay. Manila Bay. Tanyong. Tanyong. Marikina. Teka lang ha, guys. Gusto ko lang malaman niya na ang Pilipinas pumapalag din. Galing. Patingin nga ako Manila Bay Trade Corporation. Exactly. Tangina, Meron tayo niyan sa Marikina. Gawang Pinoy, tatak Pinoy. Manila Bay. Manila Bay Support Trade local. Corporation. Doon yan sa Tanyong kasi tumira ako. Yung kapitbahay ko yan dati. Anyways, yung, ano ba yung sinabi mo? Alin? Yung sinabi ka ba? Ha? Sa shoes. Sa China. Marikina. Yung Ano, sa Marikina, oh. Sa Marikina, sapatos. Actually, parang nagiging problema ngayon ng Marikina yan. Kasi since Supply ng before leather. pandemic, kasi kaya maraming shoemakers sa Marikina ang huminto na. Yung, alam mo yung buong pamilya nila, yun yung trabaho since unang generation pa, tapos hininto na nila. Dahil pinasok na ng unti-unti ng China. Mga sapatos. Doon Mga nasira. synthetic na, hindi na talaga gawang Marikina. Pero pinabagsak sa Marikina, tapos nilalabas, parang ang dating, puta, Marikina made. Tatatakan ng Marikina para pagkatiwalaan mo. Pero China made talaga siya. Ako ang mapapatunayan ko talaga na ang ganda din ng gawang Marikina. Shoutout sa Yun nga Thai y- Roots. Yun nga yung sasabihin ko. Itong Thai Roots na to, ito yung clogs. Shoutout kay Sean. Si Sean ay aking matagal na kaibigan dahil barbero ko siya dati. Pero ang ganda ng quality. Kala Eto ko, nga. nung nakita ko to unang beses, kala ko sa, parang Chrome Hearts? brand. Chrome ano, Hearts? oh, hindi. Hindi. Oo. Walang pambili si Chris nun. Chrome Hearts. Anyway, so yun, shoutout kay Sean ng Thai Roots. Nasaksihan ko kung paano niya, yan ang business kasi ng pamilya nila. Ever since, mula pagkabata. Sapatos? Tapos nung, mga sapatero talaga yung pamilya sa Marikina. Tapos pinasok na nga ng mga China. So, nag-die down yung business. Ang ginawa ni Sean, pinilit niyang buhayin uli. At napasabog niya ulit yung Thai Roots. Pero brand, hindi yung gumagawa ka ng sapatos para sa ibang brand. Siya, gumawa siya ng sarili niyang brand talaga. Hindi. Alam ko, dalawa yun eh. Pwedeng subcon ka ng Marikina ng mga sambawa. Let's say, Rusty Lopez, let's say. Rusty Lopez, subcon ka, ikaw yung gumagawa ng mga sapatos, babato mo sa kanila, babrandingan na lang nun. Gets mo? Tapos merong isa na sariling brand. So, yun nga, pamilya ng mga sapatero sila Sean, tapos tinuloy nila. Speaking of Rusty Lopez, nagsuot ba kayo ng Rusty Ako. Lopez Ako. dati? Ikaw, Gab, ayaw mo maniwala na meron talagang Manila Bay? Wala, tol.
Merong Manila Bay. Daanan natin mamaya. Bakit ka na umuo ka Hindi, na? meron, pero ini-import nila. Alin? Yung material sa Amerika at China. Hindi. Pero sinasabi ko lang na meron tayong Merong, treadmill. ano, Manila Bay. Oh. Hindi tatak Pinoy. raw materials Raw like materials. fibers, Americanized. like China, Thailand, and India to produce their threads. Pero still, gets mo? Ibang brands naman, ng mga kukuha ka ng kagaya ng mga local brands natin. Ayun, yung yarn. Nag-i-import tayo ng tela Pag-in from ako. China, from Ayun, ganyan. Raw materials, yarn, fibers, galing Galing ibang bansa. Oo. Kumbaga, yung pinaka raw material para mag-create ng isang bagay. Doon pa rin galing sa ibang Oy. bansa. No? Outsourced pa rin. Well, kahit naman ikaw, yung brand mong local, nag-outsource ka pa rin ng mga fabric sa Oo, tayo, totoo sa na. China. Yung sa Yung Taytay, mga- lahat yan galing China din. Exactly. Nga, galing China. Yun nga yung Oo point nga, ko. no? Bakit wala tayong sariling, ano? Dapat government yun. Pinakang ano sa By akin, bigas choice. eh. Ayaw natin. Di dapat government yan. Ah. Halimbawa, sugar industry, Tiny Montana, ikaw magano yan. Ginaganon yun eh. Sa tobacco, ikaw. O sa ano, ikaw. Dapat lahat may allocation yan eh. Parang ayun yung sinasabi ni Trump na kaya gusto niyang taasan yung tariffs. Kasi, di ba, parang kahit sa US, aminado sila, kadamihan ng materials nila galing China. China, oo. So, parang Totoo. ang gusto ni Trump, parang gawa tayo ng, dapat galing Amerika yung materials din mismo. So, pero sa atin kasi parang pinakang ano sa atin, bigas talaga eh. Pero kung iisipin mo Wala, kasi, marunong parang na ibang bansa. may mentality ang Pilipino na, puta, made in ganyan yan sa ibang bansa. Mas Colonial. mas colonial mentality tayo na parang, Oo. ay, yung ingredients niyan galing sa Middle East talaga, authentic yan. Yung mga ganong, alam mo yun? May ganon tayong parang wala talaga tayong believe masyado sa Product sige. natin. Sige. I mean, sa- Sabi ni Marica Ro, sa sige, Sa product natin, di ba? Tingnan mo to, galing na galing din ako sa Japan eh. Halimbawa, matcha. Di ba yung matcha craze dito? Samantalang dito, ang dami rin naman nating pwedeng pagmalaki, gaya ng ube. Di ba? Adobo. Hindi lang, marami. May malunggay tayo. Kada kwento Pinagkakaguluhan. podcast. Kada kwentong pa. O, di ba? Mga lokal na dapat suportahan. Totoo. Hindi, actually, di ba? Siguro ano din ito naman yung regarding nga sa movies. Ang hirap din kasi sumabay sa ibang bansa kung yung nakasanayan na lang yung nagsettle na sila sa Standard. nakasanayan Diba? So, pero may mga directors pa rin naman na talagang kayang tumagos internationally. Kayang-kayang Pinoy, lalo mga framing, color grading. Kaya yung Pinoy na Pinoy. Pero kasi, Pinoy na Pinoy ka. kadalasan kasi nagpe-play safe na lang yung iba Lalo na syempre kung business na rin ang hirap sumugal sa isang bagay na parang feeling mo hindi pa ready ang Pinoy sa ganung bagay. Bakit mo sasabing hindi ready ang Pinoy? Parang Sige, magdebate tayo. sige. For example, sa mga movies, sa mga movies bakit laging nananalo yung... Wala naman ako kay Vice Ganda, pero bakit laging... Ito na naman tayo. Yung mga comedy. bakit... Romance. Kumbaga, ayun yung... Sa mga Cinemalaya, yung mga... Yeah. Bakit laging... Yung on the job, hindi pumasok, no? Tapos ang ganda. Kumbaga, kaya nga ang hirap sumugal sa isang movie na alam mong i-break niya yung norm sa Pilipinas. Tapos, ang alam mo naman na, alam mo din sa sarili mo na mananalo lang naman dito yung mga... Ito kasi yan. Usual. Ito kasi yan. Kung mapapansin nyo, meron tayong award-giving body which is Metro Manila Film Fest. Yun. For example. Usually every December yun. Originally, mainstream yun. Ngayon, pinasukan na ng mga indie film. Okay? Before, laban-laban sila dyan, di ba? Maa-awardan ka ng blockbuster film kapag sa sales. Okay? So, kaya nagkakaroon ng, pansinin mo lagi, may Enteng Kabisote. Hindi mawawala yan. Shake, Rattle, and Roll. Tapos napasukan na ng mga sunod-sunod na kaanuhan ni Vice Ganda. Movie ni Vice Ganda. Kasi, laging may batang involved. Manonood Tama. ang bata, tol. Ako, gusto kong manood ng Formula. Enteng Kabisote. Panonoorin mo ba yung bata mag-isa? Saka diba Siyempre, sasama yung magulang. Parang ano? Tsaka sa Count agad sinihan na three yun. kasi may Parang yung age, di ba? Exactly. Parang Jollibee. Ang gusto kong panoorin ay, let's say, indie film na Maria Clara con Lechon, let's say. Ganyan. Tapos biglang gusto nung anak mo, Enteng Kabisote. Tol, alam nga naman maghiwalay kayo. Ang anak ko, 4. Lahat gusto ng Enteng Kabisote. Doon sa perspective na yun, matatalo.
ng magagandang pelikula at may mga sense na pelikula, yung medyo mediocre kind of film. Pero ito, Wait real lang, shit ang galing lang ni Tiny kasi merong ano. Alam ko. Oo, hindi, meron kasi minsan merong mga, kapag yung mga na parang nag-aano ng mga movie, tapos sabi, bakit natalo to? Bakit natalo to? Ngayon, ikaw na nagsabi na, I mean, parang, mas na, ano mo siya. Mas na-explain. Sales. Oo. Pero- Kaya nga kailangan na naniniwala ako, for you to be awarded, dapat mag-scale up din yung award-giving body. Dapat may certain categories dyan. Category. Let's say, best indie film. Or For let's this say, genre, for for this horror. genre. Iyon ang sinasabi ko. Pero, ikaw alam mo rin to, in reality. Don't touch me. In reality, alam mo rin to. Give an example, music industry. Aha. Para makapasok ka sa isang awards na ganyan, para maging, anong tawag doon pagkasali ka sa awarding? Nominee. Nominee, kailangan merong kang Label. nagre-represent sa'yo na label. Hindi Yes. ka makakapasok no matter what. Kahit sobrang nag-top trending ka sa YouTube, hindi ka makakapasok kasi wala nagre-represent sa'yo na record label. Exactly so, my most point. likely, ganun din sa movies. No. Magkaiba Kailangan may yun. malaki kang backer pa rin. Magkaiba yun. Oo, may sense yung backer type. Oo. Pero, ang basehan kasi Oo. doon ng blockbuster, Ticket sales. sales. Ticket sales. Ticket sales na literal. Oo. Gets Pero mo? kasi Kaya sa ang iba, music- sa music, before digital platforms, nung mga hard copy pa ng mga tape, CDs and vinyl, para mag-platinum ka dyan sa mga ganyan, minsan ang ginagawa, yung record label mo, kaya ka nasa Binibili. record label, binibili rin yung mismong album Oo, mo. yun nga. Kaya hindi ako Yun. naniniwala sa mga awards na yan, sa, Sa mga music. music. Oo. Kasi ano yun eh, parang hindi na nagme-make sense para sa akin. Kasi makikita mo may mga... Pero, don't get us wrong deserve din talaga ng iba. Oo, syempre. Oo, deserve din ng iba. Kumbaga, ano lang, hindi siya para sa lahat. Kasi, Oo. especially kung talagang independent ka talaga. Doon may mga independent tayong kilala na nakakapasok sa ganyan. Oo, Pero oo. kasi, undeniable na yung existence nila bilang Totoo. mga artist. Kasi Oo. sobrang putok na nila. eh. Mismo. Pero ikaw, kunwari, may nag-trend sa'yo na kanta na talagang alam mong pinanis mo tong isang nominee na to. Hindi ka pa rin makakapasok kung wala kang... Maraming ganun. Maraming Oo. times mo yan. na ganun. Tinanong Oo, natin yan oo, kay... Alam mo na. Oo, pero So, ayun. di ba? Maraming times na nangyari yun. Pero May biglang... nag-trend ka, may nag-top Kasi huwag sa'yo mo sa na YouTube. anuhin. Hindi, ano lang, Wag mo in-emphasize sabihin. ko lang. Anyway, yun nga. Makikita mo na lang, mapapatanong ka na lang, bakit? Paano? Anong... doon ka na matatapos. Tapos makikita mo yung label sa gilid, mga big companies. So, that answers it all. Parang, okay na yun. Basta alam mo sa sarili mo. Parang gano'n na lang. Pero, don't get us wrong, deserve ng mga tropa yung mga mismo, award. mismo. It's just that, it is what it is. And Sa mga bagong artist lang din na nanonood, I won't say na dapat maging validation sa inyo porket di kayo nakakasama sa ganun. It doesn't prove na you're not a better artist just because wala kang awards. December ngayon, Ano pa di ba? Simula na yun, yung mga... January yeah. Ganun lagi. January ngayon. Oo nga pala. January Nababaliw ka ngayon. na. So yung mga yung mga palabas na pang Pinoy, di ba? December yun. December. Yung mga nakaraan, yung December sa Manila. Nakalimutan ko lang yung mga title eh. Yung Kalabais ganda. Ano title nun? Yung, basta nakalimutan ko. Dapat Tigidig-tigidig horsey. Parang, tol, dapat may last row rating. pwede, gawin natin yan. Astro rating. O sa mga sinimala, ito yung number 1 namin. Kung halimbawa bumase sila sa sales, tayo babasihan tayo sa ganda ng palabas. Parang Rotten Tomatoes. Oh, yung parang ito Yeah, yung yeah, endorso yeah. natin. Parang Tapos, Rotten.com. tatawagin natin yung mga artista, pararangalan natin last row award. Awards. Pero no shit may nakita ako sa yung mga idol natin sa Cool Pals. Meron silang Cool Pals awards. Oo, Parang ganun. nakita ko nga. Ano Cool sila Pals yung Choice na-awardan Awards. nila? Parang, iba-iba. Mga content creator din. Mga nakakatuwa. Para mabigyan ng recognition yung mga may quality talaga, pero yung parang fair sa tingin natin, di ba? Mabigyan sila ng... Actually. Pero, I mean, sa mga susunod, pwede naman natin Palabas, yan. no? Pero, again, hindi naman kami magiging basihan. Kung magkaroon man kami ng additional segment like rating those movies or songs, sa amin lang yun. Oo. Sa POV lang namin yun. It doesn't mean na yun talaga yung rate ng specific movie na yun or nung specific whatever, di ba? Pero kung bibigyan tayo ng rating 1 to 10, paano nyo i-rate ang mga pastries and drinks dito sa Bake Corner? Siguro, Ako, mga 9, gano'n.
Ako, Kasi 9. Lagi may room for improvement. Di ba? Hindi, totoo naman. Wala namang 9. 100%. Kung consider mo kasi yung presyo, Yung tas size lasa ng serving. niya, yung size. Pero Fair siya, okay. kung hindi, puta, ang sarap. I mean, walang rating, ang sarap. Pero, may iba lang, no? Kasi ito, kanina ko pa tinitignan, hindi pa rin siya nagda-like, tsaka nagsasubscribe. Ah, yan, si Miguel. Yung nakahiga-higa dyan. Ito, no? Hindi pa rin nagsasubscribe. Hoy, ikaw naka-stripes. Ito, Yung nakahubad. t-shirt na to. Ito, Tol, yung nakahubad, oh. Ayaw Diba? pa talagang tumayo para i-subscribe, eh. Ayun, Alam mo- tingnan mo, yung traffic enforcer. Habang nag-ano. Natanggal sa trabaho yun. Eh, napipindutin mo na nga lang yung subscribe, oh. Ayan lang, oh. Walang bayad yan. Pero para sa mga gustong mapanood ng maaga yung mga episodes bago pa siya i-release That every is something Friday. na kaya nating klaruhin sa kanila. Kasi may mga nagko-comment na, ay wala na, may bayad na yung next episode. Paulit-ulit namin ini-explain sa inyo. Ang mapapanood nyo pa rin naman every Friday, 7 p.m. Palagi yon weekly. Pero may early access yung nagpa-member sa YouTube account. Na yung mga YouTube subscribers pa rin ba tawag yun? O YouTube members. YouTube members. Yung mga yung mga nagpa-member sa YouTube namin, which is may monthly payment, sila yung hindi na makapaghintay ng Friday. Gusto nila una pa sila sa first. They can watch it as early as Tuesday, Wednesday. Depende sa... Depende sa mood ni Chris. Tsaka yung mga parapol ni Tiny tsaka ni Chris na mga clothing. Oo naman. Ano nila. Tsaka, Sali na kayo dun. Pero Pero ang eligible lang manalo ng mga pinamim kasi madalas ako namimigay ng kotse, pero eligible lang doon yung mga sumasali sa Telegram. namin. So, ayan, pag binuksan niyo yung description, pag clinic niyo yung link dyan na join Telegram, makakapasok na kayo dyan. Hindi naman ganun kahirap yung process para... At saka sa mga hindi nakakakilala sa amin pero sinusubaybayan kami, i-follow nyo na rin kami sa mga socials namin. Facebook, Tiny Montana Official, Spotify, Tiny Montana. Ikaw? Gabrang. Ganun din. Spotify, Kasi hindi naman lahat Facebook. nagkiklik ng ng description eh. Ako, Chris Delano, yun Kahit wag lang. na siya. Meron din kada kwento, tsaka lastro. Meron. Tsaka ako nga pala, baka hindi pa sila aware, meron din tayong isa pang segment, Kada Olympics, Oo, nandiyan din na sa YouTube. hindi na muna namin gagawin, nakakapagod. Nilagnat ako ah. At saka parang puro kahihiyan yung mga Puro kayo yan. So, pero makikita nyo dyan sa YouTube channel namin, nandiyan yung Kada Olympics, may 3 episodes dyan na most likely may enjoy nyo rin. Yeah. Pero alam mo, minsan gusto ko ng parang gusto kong kumuha ng isang lucky subscriber na gagawan ko ng rug. Siyempre, Saan doon mo ako pipiliin kukunin yun? sa Telegram. Sa diba? Telegram. Sa Telegram. Kasi wala akong ginagawa eh. So gusto kong gusto kong gumawa ng rug. Oh. Para Tapos sa pag, lucky pag iabot na sa subscriber. subscriber, may libre ring kiss. Nagalit si Gary. Ay. Nagalit oh. Walang ganun. Ayun, so basta pagka pwede na ako mamili eh. Anong size? Kasing size ba yun ang ginawa mo sa akin? Depende, siguro. Kasi masipag naman ako gumawa ng ganyan. So, pwede naman. So, basta mag-join lang kayo sa Telegram. Kung anong gusto nyong klase ng rug, yun yung gagawin. At malapit na rin kami Yung mag-start. ang gusto nilang malaman, anong amoy? Ay, hindi. Yun, mabango na yun. Okay. So, sinadya mo mapabaho Hindi, yun sa akin. kasi nga matagal na nga yung glue na yun. Mga 1 year na yun. Ano siya nasabi mo? So, malapit na rin mag-start yung season 2 ng Kada Kwento Podcast. Abangan nyo yan. Season 2, let's go! Ay, Mali. yeah. Sana ma-perfect na natin ito. no? Bumibuelo lang kami. Malapit na yan. Abangan nyo. May mga magbabago din sa season 2 na paparating. At marami pa kaming pasabog na gagawin. Boom. Kaya, So, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Click mo na yung like, mag-comment ka. And kung may notification bell pa dyan somewhere, i-click mo na rin para maging updated ka sa lahat ng susunod na episode ng Kada Kwento Podcast. Kami ang Last Row Media. Salamat sa panonood. Ako si Tiny Montana. Gabrang. Maricar. Chris Delano. At ito ang Kada Kwento Podcast. Let's get it!